Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Itim na Santa. Welcome to Sitio Bangungot. Narito na naman ang channel na maghatid sa inyo ng mga kwentong kababalaghang mula sa mga tunay na taong nagpapadala ng kanya-kanyang kwento na hango mula sa sarili nilang mga karanasan. Mula sa pangunguna ng inyong lingkod, magbibigay buhay sa mga kwentong ito. Ano ang gagawin mo kung isang araw, bigla ka na lang magkaroon ng kakayahang makakita ng kamatayan? Halina't pakinggan natin ang kwentong ipinadala sa atin ni Vince. Ang ating Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Vince, isang 36 years old na small business owner dito sa amin sa Dagupan City. Meron ho akong gustong ikwento sa inyo. Karanasan ko to nung bata pa ako. Magpapasko rin po nang mangyari ito, Sir Jupiter. Tamang-tama sa panahon ngayon. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong bata pa lang ako, may kakayahan na akong makakita ng kamatayan? Siguro mga 8 hanggang 9 anyos pa lang ako nang magsimula ito. Hindi lang ako sigurado kung anong eksaktong taon, basta ang alam ko, 90s era yun. Nung mga panahong yun, ibang-iba kasi ang Pasko eh. Kapag bata ka at mga nasa ganong edad pa lang, sobrang big deal sa'yo kapag sinabing Christmas season na. Yun talaga yung pinaka-highlight ng taon. Madalas nga mas masaya pa yun kaysa sa mismong birthday mo eh. Buti na lang noon, kahit only child ako, hindi naman ako lumaking mag-isa dahil nakatira lang kami sa iisang compound ng mga pinsan ko. Tapos naaalala ko, sobrang patok din noon yung mga palabas na pamasko kasi hindi pa naman uso ang mga gadgets at social media noon. Yun na yung pinakalibangan naming magpipinsan. Hanggang sa one time, nanood kami ng palabas na tungkol kay Santa Claus. Tungkol sa isang batang nakakita kay Santa Claus sa pamamagitan ng pag-iiwan ng cookies at gatas sa mesa nila during Christmas Eve. At gaya ng mga tipikal na bata, dahil dun sa palabas na yun, nakaisip kami ng plano ng mga pinsan ko na abangan sa kanya-kanya naming bahay ang pagdating ni Santa Claus. Gayahin daw namin yung ginawa ng bata dun sa palabas. Kaya naman ng gabing yun, nagpaalam ako sa daddy ko na doon ako sa salas matutulog. Dun sa sofa namin, nakatabi ng Christmas tree. Dahil alam kong doon din naman iiwan ni Santa yung regalo, gaya ng lagi niyang ginagawa, taon-taon. Palihim pa akong uminom ng kape noon. Yung purong black coffee na itinitimpla ng daddy ko noon sa umaga. Tiniis ko pa nga ang lasa noon
Kahit paklang-pakla na ako, basta't wag lang akong makatulog agad. Kaya lang hindi siya effective eh. Siguro mga bandang 10:00 ng gabi, nakatulog din po ako. Nagising na lang ako, Sir Jupiter, na madilim na yung paligid ng salas. Nakapatay ang ilaw namin at ang natitira na lang na nagbibigay ng bahagyang liwanag sa kabuuan ng salas ay yung mga kumukuti-kutitap na Christmas lights na nakapaikot dun sa may kataasan din naman naming Christmas tree sa bandang ulunan ko. Kaya lang, Sir Jupiter, nagulat po ako nung humarap ako sa may paanan ko. Dahil nakita ko doon ang lolo ko. Si Lolo Rene. As usual, nakaupo po siya dun sa kanyang wheelchair. But this time, nagtaka ako kasi nakangiti siya. Meron na po kasing Alzheimer's ang Lolo Rene ko noon, Sir Jupiter. At simula nung nagkaisip ako ay sobrang dalang ko lang po siyang nakitang ngumingiti at tumatawa. Palagi na lang kasi siyang nakasimangot, galit at naghihisterikal, pero that night, sobrang ibang-iba po ang aura niya. Maliwanag na maliwanag pa sa alaala ko. Nang gabing yun, napansin kong may kausap si Lolo Rene. Isang black figure na nakaupo doon sa one-seater couch na katapat ng kinahihigaan ko, Sir Jupiter. Hindi ko lang masyadong maaninag nung una ang itsura niya dahil nanlalabo pa ang paningin ko bukod pa sa madilim nga noon ang paligid ng salas. Hindi ko rin po gaanong marinig kung ano ba yung pinag-uusapan ni Lolo at ng bisita niya ng mga sandaling yun. Kinusot-kusot ko pa ang mata ko. Siguro napansin nilang gumalaw ako, kaya nilingon nila ako. Siya nga pala ang apo ko. Yun lang ho ang naintindihan ko sa mga sinabi ni Lolo. Nakikita kong bumubuka ang bibig niya pero sobrang labo ng mga ibang sinasabi niya at halos hindi ko na talaga yun marinig. Nakita ko namang biglang tumingin sa akin yung black figure na hindi ko maintindihan kung babae ba o lalaki. Dahil nakita kong mahaba ang itim na itim niyang buhok. Sa tansya ko, mga hanggang bewang yun, Sir Jupiter. Nakasuot siya ng mahaba rin at kulay itim na hooded coat. Kaya lang ay hindi ko talaga anong maaninag ang mukha niya. Ganon pa man, aninag kong bigla itong ngumiti sa akin bago niya biglang dinampot yung isang baso ng gatas na iniwan ko kanina dun sa coffee table na nasa harap ko. Bilang pamain sana kay Santa Claus. Kinain niya rin yung cookies na kasama noon kaya bigla pong nanlaki ang mata ko. Santa? Maya-maya napatanong ako. Yun talaga ang unang naisip ko, Sir Jupiter. Akala ko siya si Santa. Kaya lang kako, bakit nakakulay itim? Pero naisip ko rin agad, hindi kaya yun talaga ang tunay na hitsura niya, di tulad ng mga napapanood namin sa palabas? Dahil doon parang tumalon ang puso ko, Sir Jupiter. Natuwa ako siyempre dahil siguradong maiinggit sa akin ang mga pinsan ko kinabukasan. Lumapit pa nga ako doon sa black figure na yun kaya lang pinigilan ako ni Lolo Rene. Sabi niya pa, hindi raw ako pwedeng lumapit. Tapos po noon, nakita ko si Lolo Rene
na bigla na lang tumayo dun sa wheelchair niya. Tapos ay marahan po siyang naglakad palapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Yun po ang first time na niyakap ako ng lolo ko, Sir Jupiter. Kaya sobrang tumatak yun sa akin. Nagtaka lang ako kung bakit ang lamig-lamig ng katawan ni Lolo Rene, saka medyo matigas na rin po. Pagkatapos niya akong yakapin, dun naman siya lumapit sa itim na Santa. Hanggang sa iniabot niya na po rito yung kamay niya nung magkalapit na sila. Pagkatapos, sabay po silang lumabas noon ng pintuan namin. Napakamot naman ako sa ulo, pero kahit na ganun, bumalik na lang ulit ako sa tulog. Basta sabi ko, nakita ko si Santa Claus, solve na kako ako ron. Ni hindi ko na nga nagawang i-check kung may iniwan ba siyang regalo noon para sa akin eh. Kinabukasan, Sir Jupiter, nagising na lang ako sa ingay na naririnig ko mula doon sa second floor ng bahay namin. Para kasing may nagkakagulo eh. Siguro mga bandang 6:00 na yun ng umaga. Nadinig kong sumisigaw ang daddy ko at ganun din ang kapatid niyang si Tita Lorena. Isugod na natin si tatay sa ospital, kuya, please. Baka ma-revive pa siya. Sobrang lakas po ng paghagulhol ni Tita Lorena noon, Sir Jupiter. Kaya akmang aakyat sana ako sa itaas para i-check yung nangyayari doon. Kaya lang napansin ko yung gatas at cookies na nandoon sa coffee table sa harap ko. Wala yung bawas. Pero sobrang dami na pong langgam na kulay itim sa paligid nun. Sigurado akong naubos yun ni Santa Claus kagabi. Kitang-kita ko pa nga eh. Kahit nga po yung wheelchair ni Lolo Rene nandoon pa sa may paanan ko. Kaya sigurado akong hindi ako nananaginip lang nang maalimpungatan ako kagabi. Maya-maya bigla na pong bumaba ng hagdan si Daddy at Tita Lorena, kasama sina Mami at iba pang relatives nila. Lahat sila umiiyak, kaya nagtaka ko. Hindi pa man po ako nagtatanong, ibigla na lang yumuko si Daddy sa harap ko, tapos umiiyak niyang sinabi sa akin na wala na raw ang lolo ko. Don't worry, Daddy. Isinama lang po siya ni Santa Claus kagabi eh. Sa sagot ko noon ay bigla pong nagkatinginan sina Daddy. Kunot noon nila akong hinarap at muling tinanong kung ano raw ang sinasabi ko. Sabi ko naman nakita ko si Lolo kagabi na kausap yung itim na Santa Claus. Tapos nakita ko rin po kako silang lumabas ng pintuan. Doon na po medyo nagtaas ng boses ang daddy ko. Sabi sa akin hindi raw magandang joke yun. Ang sagot ko naman hindi naman kako ako nagjo-joke at ikinwento ko pa sa kanila ang lahat ng nakita ko kagabi. Hanggang sa nang magising ako ngayon dahil sa ingay nila. Natatandaan kong bigla pong nasapo ni Tita Lorena yung noo niya. Tapos nang hina po yung tuhod niya at basta na lang talaga siyang napaupo sa sahig. Taranta naman si na Daddy noon na pinaypayan siya at binigyan siya ng tubig. Then, doon na ipinaliwanag sa akin ni Mami na hindi basta umalis ang Lolo Rene ko kaya sinabi ni Daddy na wala na siya. Sabi ni Mami, patay na raw si Lolo. Nasa heaven na siya.
Hindi naman po ako makapaniwala. Sabi ko imposible yun kasi si Santa Claus nga ang kasama niya kagabi. Kitang-kita ko pa nga eh. Niyakap pa nga ako ni Lolo Rene, kaya lang po ay ayaw nilang maniwala sa akin. O mas tamang sabihin, in denial sila ng mga sandaling yun. Yun na yata ang pinakamalungkot naming Pasko, Sir Jupiter. Dahil nag-celebrate kami ng Christmas habang nakaburol ang lolo ko. Bagamat hindi ko pa po gaanong naiintindihan noon ang nangyayari dahil kahit 8 taon na ako, ay parang isip bata pa rin ako noon since only child nga ako. Pagkatapos pong mailibing ni Lolo Rene, Sir Jupiter, akala po talaga ng family ko babalik na rin sa dati ang lahat. Although masakit pa rin sa kanila na nawala ang lolo ko, kahit papaano naman po ay medyo napaghaandaan na nila yun. Kasi nga ilang taon na ring may Alzheimer's ang Lolo Rene. Kaya lang, that wasn't the case. The second time na nakita ko ulit yung itim na Santa na yun, Sir Jupiter, Christmas season na naman ng sumunod na taon. I think mga kauumpisa pa lang ng bare months noon. Mga bandang gitna pa lang ng September. This time, hindi na ako sa salas natulog dahil after po nung nangyari kay Lolo, ay hindi na nila ako pinayagan pang matulog doon. Katabi lang kasi ng kwarto ni na Mami at Daddy yung kwarto ko, kaya madali nila akong ma-check kapag nandoon ako. Pero hindi noon napigilan ang muling pagpapakita sa akin ng pinaniniwalaan kong itim na Santa. Ganon ulit ang senaryo. Kalagitnaan ng hating gabi nang magising na naman po ako dahil nakaramdam ako ng pagkabalisa. Kinusot-kusot ko pa yung mata ko pagkatapos kong magmulat dahil nasilaw ako sa liwanag na nanggagaling dun sa may bintana sa kanang bahagi ng kwarto ko. Nagtaka pa nga ako noon kung bakit ang liwanag, lampshade lang naman ang nakabukas na ilaw. Nung nakapag-adjust na ang mata ko sa liwanag, muli akong tumingin doon. And there, I saw him. Nandoon ulit yung itim na imahen. Siguro mga 5 hakbang lang po ang layo niya noon sa kamang kinahihigaan ko. Kaya lang hindi naman siya nakatingin sa akin. Doon siya nakasilip sa may bintana. Meron siyang itinuturo doon, kaya tumayo ako't sinilip kung ano yun. Bahay ni na Tita Lorena ang itinuturo ng itim na Santa, Sir Jupiter. Katapat kasi ng kwarto ko yung kwarto ng panganay na anak ng tita ko, si Ate Cheryl. Teenager na po nung mga panahong yun si Ate Cheryl, Sir Jupiter. Kaya rin siguro hindi ko na siya nakaklose pa, bukod sa masyado po siyang introvert nung araw. Minsan lang kung lumabas ng bahay kasi sakitin. Nang mga sandaling yon, hindi po ako sigurado kung ano yung nakikita kong gumagalaw dun sa kwarto ni Ate Cheryl. Kaya bumalik na lang po ako sa higaan. Hanggang sa maya-maya, nakita ko na lang na bigla na namang humarap sa akin yung itim na Santa, tapos naaninan ko na namang ngumisi siya. Pagkatapos noon, dun naman siya bumaling sa nakabukas ng pintuan na kwarto ko. Kung
kung saan nakita kong nakatayo naman sa pagkakataong ito si Ate Cheryl. Sabi ko pa nga nun, "Ate, anong ginagawa mo rito?" Pero sinagot lang ako ni Ate Cheryl ng isang malungkot na ngiti. Sabay sabing, "Nandyan na yung sundo ko eh." Hindi ko talaga maintindihan ng nangyayari. Pero tulad ng ginawa ni Lolo noon, nakita kong iniabot din ni Ate Cheryl ang kamay niya dun sa tinatawag kong ang itim na Santa. Tapos sabay ulit silang umalis ng bahay. This time, Sir Jupiter, sinundan ko sila palabas ng kwarto ko. Nakita ko pa nga silang humahakbang sa hagdanan ng bahay namin. Kaya lang hindi na sila nakaabot pa sa huling baitang dahil bigla na lang silang naglaho. Hindi katulad nung una, Sir Jupiter, sa pagkakataong ito ay pinuntahan ko sa kwarto nila ang mami at daddy ko. Tapos sinabi ko sa kanila na dinalaw na naman nga ako ng itim na Santa. At isinama pa nito si Ate Cheryl. Parang bigla naman pong nataranta si Daddy tapos tumakbo siya doon kina Tita Lorena. Sinilip namin sila ni Mami sa bintana tapos nakita kong pumasok si Daddy sa loob ng bahay ng tita ko. After that, nakarinig na lang po kaming bigla ng malakas na hiyawan. Sobrang bilis ng mga naging pangyayari, Sir Jupiter. Tulad nung nakaraang taon nung nawala si Lolo Rene, nasaksihan ko na naman pong biglang nagkagulo ang mga kamag-anak namin. Sobrang hagulhol ulit ni Tita Lorena, lalo na nang dumating ang ambulansya at isinakay doon si Ate Cheryl na nakita kong may malaking parang marka ng lubid sa lieg habang namumutla na ang bandang ulo niya. Doon pa lang po sinubukan na siyang i-revive ng mga rumisponde, kaya lang talagang wala na po si Ate Cheryl. Ang sabi nung isa sa mga nagre-revive kay ate, sa tansya niya raw po ay may 4 na oras ng patay si Ate Cheryl. Base daw po sa katawan nito, na kinumpirma naman ng autopsy na ipinagawa ni Tita Lorena. Binawi ni Ate Cheryl ang sariling buhay niya. Ang sabi po sa sulat na iniwan niya, nagkaroon po pala ito ng problema sa school. May nakaaway daw kasi itong kaklaseng anak ng teacher, kaya pinag-initan siya at ibinagsak dun sa subject na yon. Kaya hindi nito kinaya yung nangyari. Since consistent honor student po ang pinsan kong yon. Sa totoo lang po, kasalanan talaga yun nung teacher ni Ate Cheryl. Kaya lang sarado po ang isip ni Tita Lorena noong mga panahong yun. Salot! Salot ang batang yan! Ate, ano ba? Huwag mong sabihin yan sa anak ko. Sa sobrang depressed po ni Tita Lorena, Sir Jupiter, ako ang sinisisi niya sa nangyari. Sabi niya salot daw ako. Ako raw ang naghahatid ng malas sa pamilya namin. At dahil doon ay nagkaroon po sila ng malaking conflict ni na Mami at Daddy. Mabuti na nga lang po at pagkatapos magpa-therapy ni Tita Lorena ay nagkaayos din sila at nagkausap ng maayos ng mga magulang ko. Humingi rin siya ng tawad sa akin at sinabi niyang sa totoo lang ay naghahanap lang naman siya ng pagbabalingan ng sisi noong mga panahong yon.
Simula nun, Sir Jupiter, sa tuwing may malapit ng mamatay sa family namin, palagi ko nang nakikita yung itim na santa na yun. Kaya lang hindi ko alam kung bakit. Eventually, nalaman ko rin naman pong hindi naman pala siya si Santa Claus. Dahil ayon po sa espiritistang nilapitan noon ni na Mami at Daddy para tingnan ako, baka raw po kasi yung nakikita ko ay isang uri ng anghel. Angel of Death, o mas kilala sa tawag na kamatayan. Kaya lang, wala rin itong naisagot sa akin kung bakit sa akin nga napiling magpakita ng nilalang na yun. Sobrang natakot nga po ang mga magulang ko noon na baka raw isang araw, pati ako ay isama na lang bigla ng nilalang na yun. Kaya pati ako, nakaramdam na rin ng takot. Sa totoo lang, dahil doon hanggang sa nagbinata ako ay never akong sumali sa mga Halloween party dahil sa takot na baka hindi ko ma-recognize na anghel na pala ng kamatayan ang kaharap ko. Ang buong akala ko nga nun, Sir Jupiter, hindi na mawawala sa akin yung ganon. Akala ko buong buhay ko nang makikita at malalaman kung kailan isa-isang susunduin ang mga family members namin. Pero mabuti na lang po talaga nung tumungtong ako sa edad na 18, kusa na yung nawala. Kusa na yung hindi nagpakita, kaya kahit nung mawala na rin ang dating asawa ni Tita Lorena ay hindi ko na rin po yun nagawang makita. Paskong Pasko na, kaya mag-shoutout tayo sa ating mga palagiang nakikinig. Shoutout kay John Luel Cervantes, Christine Landingin, Cheryl Kiss, Bobby Ongsueco, Jen Marcelo, Shirley Carillo, Monet, Joan Tuazon, Mark Rodel Dasig, Lydia Lopez, at kila Daddy Paul, kay Mamsi Racy at kay Candice. Ngayon naman, basahin natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kay John Recrans at LB Demihilio. Sabi ni John Weck, "Salamat po sa iyo, Sir Jupiter. Kung hindi po dahil sa iyo, hindi ko po malalampasan sa araw-araw ang mga nakakabagot na oras. Lagi po kaming nakikinig, pati po yung mga kaibigan ko po ay naimpluwensyahan ko na po na makinig sa inyong mga kwentong katatakutan. Shout out daw sa Rance family sa Masbate." Sabi naman ni LB, "Good evening, Sitio Bangungot. Di kompleto ang araw ko at ng kasama ko sa trabaho pag di kami makinig ng Sitio Bangungot. Ang dami ko din sanang kwentong mga para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang. Subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Parol. Ang Pasko ay simbolo ng pag-asa, kasiyahan at liwanag. Lahat tayo ay excited sa selebrasyong ito. Sa katunayan, buwan pa lang ng Setyembre ay ramdam na nating mga Pinoy ang Christmas spirit. Pero paano kung ang selebrasyon ng Pasko ay mabahira ng kadiliman at mapuno ng mga nakapangingilabot na pangyayari? Merry pa rin ba ang Christmas kung may isang Magandang araw, Sir Jupiter, at sa mga listeners ng Sitio Bangungot.
Ako po si Divine, 26 years old at nagtatrabaho bilang isang account specialist. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari 8 years ago. At hanggang ngayon ay nakatatak pa rin po ito sa isipan ko. Karamihan po sa atin ay nakakaramdam ng excitement tuwing sasapit ang bare months. Halos lahat ay excited para sa Pasko. Pero baliktad po ang nararamdaman ko, lalo na po pag pumasok na ang buwan ng Disyembre. Naaalala ko kasi ang nangyari sa pamilya namin noon. Lalong-lalo na po ang nangyari sa aking Kuya Mark. Hindi ko makakalimutan ang nangyari ng gabing yun. Unang araw ng Disyembre, umuwi si Kuya Mark na lasing at nagkaroon ng argument sa pagitan nila ng parents namin. Matagal nang nagre-rebelde si Kuya dahil pakiramdam niya ay walang bilib sina Mommy at Daddy sa kanya. Nasasaktan siya sa tuwing kino-compare siya sa mga pinsan naming puro achievers. Napapahiya siya, lalo na during family reunions. Pakiramdam niya, napakawalang kwenta niya. Sir Jupiter, mula sa pagkabata ay sobrang close na namin ni Kuya Mark. Kaming dalawa lang naman kasi ang magkapatid at sa kabila ng pagiging rebelde niya, mahal na mahal niya pa rin ako. Parang prinsesa pa nga niya po kung ituring, kaya naman po sobrang hirap para sa akin ang makita siyang nahihirapan. Nagsimula po ang pagre-rebelde ni Kuya nung siya mismo ang nakahuli kay Daddy na may kasamang ibang babae. Matagal niyang itinago ang sikreto na yon dahil ayaw daw niyang masira ang pamilya namin. Nakiusap rin daw si Daddy sa kanya na manahimik na lang at nangakong hindi na uulit. Bagaman labag sa kanyang kalooban, hindi niya sinabi sa amin ang kanyang nalalaman. Pero hindi tumupad si Daddy sa kanyang pangako. Nakipagrelasyon na naman siya sa ibang babae at muli siyang nahuli ni Kuya. This time, hindi na nanahimik si Kuya at sinabi na niya sa amin ang katotohanan. Pero imbis na hiwalayan, mas pinili ni Mami na muling tanggapin si Daddy. Hindi nagustuhan ni Kuya ang nangyari, kaya nagrebelde siya. Napabarkada si Kuya. Laging late umuwi at madalas ay lasing. Lagi rin siyang bagsak sa klase at ilang beses nang ipinatawag ang parents namin sa eskwelahan. Mula noon ay lagi na silang nagkakasagutan ng parents namin. Sinusubukan ko namang ipaintindi kina Mom and Dad yung pinanggagalingan ni Kuya. Pero hindi nila ako naiintindihan. Para kasi sa kanila walang katuturan ng pagre-rebelde ni Kuya at sinisira lang niya ang kanyang sarili. Nang gabing yun, pinagalitan na naman nila si Kuya dahil sa mga ibinagsak niyang subjects. Naging mainit ang confrontation nila at umabot sa point na tinawag siya ni Dad na incompetent, walang kwenta at walang patutunguhan sa buhay. Tinakot pa nga siya ni Dad na patitigilin na raw nila si Kuya sa pag-aaral dahil sayang lang daw ang pera kung puro pagbubulakbol lang ang nasa isip niya. Naggalit si Kuya at ipinamukha kay Daddy na wala itong karapatang husgahan siya pagkatapos ng panlolokong ginawa nito kay Mami. Labis itong ikinagalit ni Daddy na naging dahilan
para suntukin nito si Kuya. Gaganti sana si Kuya pero mabuti na lang at napigilan namin siya ni Mami. Galit pa rin po si Kuya nang talikuran niya kami at lumabas ng bahay. Mabilis ko po siyang sinundan hanggang sa makasakay siya ng kotse. Natatakot po ako para sa kanya. Bukod sa gabi na lasing pa siya at hindi safe na mag-drive siya. Sinubukan po niya akong pababain ng kotse. Pero nagpumilit po ako. Ang sabi niya aalis lang siya saglit para magpalamig ng ulo. Ang sabi ko sasamahan ko siya. Kung meron mang nakakaintindi sa kanya, ako yun. Dadamayan ko siya at hindi ko siya hahayaang mag-isa. Sa huli ay napapayag ko rin po siya. Tahimik po kami habang bumibiyahe. Hinayaan ko lang si Kuya Mark na mag-isip at pakalmahin ang kanyang sarili. Kagaya nga ng sabi niya, wala kaming specific destination. Paikot-ikot lang kami. Kung san-san na kami umabot. Pansin ko na malalim ang iniisip niya pero kahit ganun, maayos pa rin naman ang kanyang pagmamaneho. Kaya hinayaan ko na lang po siya sa gusto niyang gawin. Nakatingin lang ako sa bintana at masayang pinagmasdan ang mga nagkikislapang Christmas lights sa daan. Bawat bahay at establishments na nadadaanan namin ay kumikislap. Favorite season ko talaga noon ang Pasko. Para kasing ang saya-saya, puno ng pag-asa at positive energy. Pero ang hindi ko alam, sa gabing yun, mag-iiba pala ang tingin ko sa Pasko. Christmas season was about to become dark. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede itigil na niya ang pagre-rebelde. Sinabi ko na nag-aalala ako para sa future niya. Pero ang sabi niya, hindi raw niya kayang patawarin si Daddy. At hindi rin daw siya titigil sa pagre-rebelde hanggat hindi ito hinihiwalayan ni Mommy. Sir Jupiter, nakita ko pong humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Sobrang sama po ng tingin niya at parang habol-habol niya ang kanyang hininga. Natakot po ako, Sir Jupiter, sa nakita kong galit sa mga mata ni Kuya. Sobrang bilis na po ng pagpapatakbo niya, kaya naman mabilis na rin ang pintig ng puso ko. Sinubukan kong kumalma upang mapakalma ko rin si Kuya. Pero hindi ko na po alam kung paano ko siya kukontrolin. Sir Jupiter, ang sunod na nangyari ay talagang bumago sa buhay namin. Nanlaki ang aking mga mata. Kitang-kita ko po kasi kung paano tumilapon sa kalsada ang batang lalaking nasagasaan ni Kuya. Batang lalaki po ito, nasa 7 to 8 years old siguro ang edad. Gusgusin, punit-punit ang kasuotan. May dala po itong mga makukulay na parol na nilalako nito sa lansangan. Nagkalat po ang mga paninda nitong parol sa kalsada habang duguan at walang malay ang bata. Malalim na ang gabi kaya wala na masyadong tao sa paligid.
ni hindi ko alam kung may ibang nakakita sa nangyari. Laking gulat ko nang mapansing patuloy lang si Kuya sa pagmamaneho. Ilang beses ko siyang sinabihan na balikan namin ang bata. Kung madadala namin ito kaagad sa ospital, baka may pag-asa pang mailigtas namin ito. Pero tila hindi ako naririnig o naiintindihan ni Kuya. Wala siya sa kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya sinasadya at wala siyang kasalanan. Dahil dito ay napilitan na po akong tawagan ang parents namin para ipaalam sa kanila ang nangyari. Mabuti na lang at napakiusapan ko si Kuya na umuwi na kami. Pero hanggang sa dumating kami sa bahay, hindi ko pa rin siya makausap ng matino. Dinala nila si Kuya sa kwarto nito at pinabantayan sa mga katulong. Ako naman ay iyak ng iyak. Nakiusap ako kina Mami na balikan yung bata at iligtas. Ang sabi nila wag raw akong mag-alala dahil aayusin nila ang lahat. Sila na raw ang bahala. Nung sinabi nilang sila na ang bahala, hindi ko naman po inasahan ang ibig sabihin nila doon ay babayaran nila ang ina ng bata para hindi na magsampa ng kaso. Marangya po ang pamilya namin dahil sa mga negosyong minana ni na mama at dad sa mga magulang nila. Kaya hindi na po ako nagtaka na nagpalabas sila ng malaking halaga para ayusin ang gusot na yun. Pero hindi maaalis ng pera namin ang katotohanang namatay ang batang nasagasaan ni Kuya. Lumipas ang ilang araw, halos hindi pa rin namin makausap ng maayos si Kuya Mark. Pinatingnan na namin siya sa isang psychiatrist at ayon dito, traumatized daw siya sa nangyari. Lagi lang siyang nasa kwarto habang ako naman ay pinipilit na ibalik sa normal ang buhay ko. Pero imposible na pala yun. Dahil ang mga sunod na nangyari ang nagpatunay sa akin na walang kasalanang pwede mong talikuran. Maaring sa tingin mo'y nakatakas ka na, pero ang totoo, hahabulin ka nito hanggang hukay. Nagno-Noche Buena po kami noon nang biglang lumabas si Kuya Mark sa kanyang kwarto. Sumisigaw at nagpapanik. Sabi niya, sinusundan raw siya ng kaluluwa ng bata na nasagasaan niya. Palagi raw niya itong napapanaginipan at sa tuwing gising naman siya, bigla na lang daw niya itong nakikitang nakatayo sa isang sulok ng kwarto. Duguan ang bata, nangingitim at malalim ang paligid ng mga mata. Matalim kung tumitig at may dalang mga panindang parol. Sabi ni na Mami, imposible raw ang sinasabi niya. Naghahalusinate lang daw si Kuya. Pero ang sabi ni Kuya Mark, paano raw nila ipapaliwanag ang parol na nakasabit sa bintana ng kwarto niya? Walang sino man ang naglagay ng parol doon. Dala raw ito ng batang multo upang takutin siya. Mabilis po akong tumayo at dire-diretsong pumasok sa kwarto ni Kuya Mark. Gusto ko pong makita kung totoo ang sinasabi niya. At tama nga po siya, Sir Jupiter. May isang parol nga na nakasabit sa loob ng kanyang kwarto.
Pamilyar po sa akin ang kulay at disenyo ng parol. Parang yung binibenta ng batang nasagasaan niya. Natigilan po ako sa aking nakita at mabilis na trumiple ang tibok ng puso ko. Nanginig ako at pinagpawisan ng malamig. Sumunod sina Mami at Daddy sa akin at nakita nila ang nakita ko. Tinanong pa nga nila ang mga katulong kung sino ang naglagay ng parol sa kwarto ni Kuya. Pero lahat sila ay walang alam. Sa kabila noon, hindi naniwala ang parents namin na may nagpaparamdam kay Kuya. Imposible raw. Tsaka hindi rin naman talaga naniniwala sa multo sina Mami at Daddy. Nung time po na yun, medyo naguguluhan pa ako at hindi rin ako sigurado kung maniniwala ba ako o hindi. Pero sa paglipas po ng mga araw, bigla na lang may mga sumusulpot na parol sa bahay namin. Kung saan-saan namin yun nakikita. Sa sala, kusina, sa may garahe at pati na rin sa mga kwarto. Natatakot na ang mga katulong namin sa bahay dahil hindi raw talaga sila ang naglagay ng mga yon. Isang gabi mag-isa lang si Mami noon sa kwarto niya dahil nasa business trip si Daddy. Bigla siyang lumabas ng kwarto at pinuntahan ako. Tinanong niya ako kung may narinig daw ba akong boses ng isang batang lalaki na kumakanta at nangangaroling. Ang sabi ko, wala naman. Nawirduhan si Mami. Kasi sigurado raw siyang may narinig daw talaga siya. Hindi pa po doon natapos ang mga nakakatakot na experiences ni Mami. Isang beses habang magkausap sila ni Daddy sa phone, narinig niya ang boses ng nasabing bata sa background. Kumakanta raw ito ng isang Christmas song pagkatapos ay biglang umakalakak. Inilabutan si Mami at tinanong si Daddy kung naririnig nito ang naririnig niya. Kinabahan si Daddy dahil mag-isa lang daw ito at wala namang kasamang bata. Ang mas nakakapangilabot, bigla na lang daw itong may nakitang parol na nakasabit sa may bintana ng opisina nito. Sa point na yun, napaisip na po ako, Sir Jupiter. Paano kung hindi naghahalusinate si Kuya? Paano kung totoo talaga ang sinasabi niya? Posible kayang minumulto nga kami ng batang nasa gasaan niya? Sir Jupiter, nasagot ang mga katanungan ko nang ako mismo ay nakaranas ng nakakatakot na pangyayari. Nagising po ako sa gitna ng gabi nang maramdaman kong parang may kumakalabit sa braso ko. Tumingin ako sa relo sa aking bedside table. 12 midnight pa po noon. Iginala ko ang aking paningin sa buong kwarto pero wala akong nakitang kahit sino. Mag-isa lang ako. Kung ganun, sino yung kumalapit sa akin? Hanggang sa kinilabutan ako nang maramdaman ang pagdampi ng malamig na hangin sa aking balat. Dito ko napansin na nakabukas pala ang bintana ng kwarto ko. Nakakapagtaka. Sigurado akong isinara ko yun bago natulog. Tsaka kahit kailan, hindi pa ako natulog nang nakabukas ang bintana dahil likas akong matatakutin.
Pero ang pinaka nagpasindak po sa akin ay ang parol na nakita kong nakasabit sa bintana. Kulay pula ang parol. Gumagalaw ito at tila sumasayaw kasabay ng hangin. Kahit na natatakot, mabilis akong tumayo para isara ang bintana. Pero natigilan ako nang marinig ang boses ng isang batang lalaki. Kumakanta ito ng Christmas song habang humahalaka. Sa tansya ko'y nasa labas siya mismo ng bintana. Pero madilim na sa labas, puro mga puno at halaman na lang ang nakikita ko. Walang bata doon. Napalunok ako, huminga ng malalim at mabilis na isinara ang bintana. Babalik na sana ako sa kama pero napasigaw po ako nang makita ang batang lalaki na nakaupo sa paanan ng kama. Duguan ang bata mula ulo hanggang paa. Punit-punit ang kanyang puting damit. Sobrang putla ng kanyang balat. Nagsisilabasan ng mga ugat sa katawan at para bang mabubulok na. May dala siyang mga panindang parol habang humahalakhak. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa dahil para akong ipinako sa aking kinatatayuan. Sumigaw lang ako ng sumigaw. Para namang tuwang-tuwa ang batang multo na nakikita akong natatakot. Pumasok sina Mami at Daddy sa kwarto kasama ang mga katulong. Nabulabog ang buong kabahayan nang marinig akong sumisigaw. Iyak ako ng iyak at nanginginig ang buong katawan ko kahit wala na ang batang multo. Matagal bago ako nakapagsalita. Hinintay muna nilang kumalma ako at pagkatapos nun, ay kinuwento ko na sa kanila ang buong pangyayari. This time, sineryoso na ng parents ko ang nangyaring iyon. Imposible na kasing coincidence lang ang lahat at saka imposibleng hallucination ko lang yung nakita ko. Ipinabless ng parents ko ang bahay namin sa pag-asang titigil na ang mga pagpaparamdam. Pinuntahan din namin ni Mami ang puntod ng batang nasa gasaan ni Kuya. Nagtirik kami ng kandila. Pinagdasal ang kanyang kaluluwa at humingi ng tawad. Akala po namin ay makakatulong ang mga ginawa namin. Pero mali kami dahil hindi pa noon natapos ang lahat. Bagaman nakakausap na namin si Kuya kahit paano, lagi pa rin niyang sinasabi sa amin na napapanaginipan niya yung bata. Paulit-ulit raw siyang bumabalik dun sa gabing nasagasaan niya ito. Iba-ibang senaryo ang napapanaginipan niya pero lahat ay nakakapangilabot. Hanggang sa isang gabi nagising kami nang magsigawan ng mga katulong. Bigla raw po kasing lumabas ng bahay si Kuya Mark at ginamit ang kotse. Sinubukan itong pigilan ng mga guards pero wala silang nagawa. Mabilis itong sinundan ni Daddy habang kami naman ni Mami ay alalang-alala. Wala kaming ibang nagawa kundi ang magdasal. Sinubukan kong tawagan si Kuya at laking pasasalamat ko po nang sumagot siya. Pinakiusapan ko si Kuya na umuwi na pero iyak lang siya ng iyak. Ang sabi niya, pagod na raw siya.
Gusto na niyang matapos ang mga paghihirap niya. Tinanong ko naman siya kung anong ibig niyang sabihin. Sumagot siya at sabi niya kailangan na niyang pagbayaran ang kasalanang nagawa. Hinding-hindi raw niya ito matatakasan. Kinilabutan po ako nang marinig ang boses ng isang batang lalaki sa background. Sobrang lakas ng boses nito na para bang nasa likod ito mismo ni Kuya. Iyak po ako ng iyak habang nagmamakaawa. Pero wala na akong nagawa nang biglang naputol ang linya. Ilang beses kong sinubukang tawagan siya ulit pero cannot be reached na. Mas lalo lang po kaming kinabahan sa nangyayari. Lumipas na ang ilang oras pero hindi pa nakakauwi si Daddy. Hindi kami natulog ni Mami. Nagdasal lang kami ng nagdasal hanggang sa nakatanggap na kami ng tawag mula kay Daddy bandang 2:00 ng madaling araw. Sumalpok raw ang minamanehong kotse ni Kuya sa isang 10-wheeler truck. Tumilapon ang kotse. Sinubukang i-rescue si Kuya pero sa kasamaang palad, dead on arrival na siya. At ang nakakapagtaka, may nakita raw na isang parol sa passenger's seat nang rescuehin nila si Kuya. Isang bagay lang po ang pumasok sa isip ko noon. Ang multo ng batang lalaki ang nasa likod ng pagkamatay ni Kuya Mark. Sir Jupiter, kahit na alam kong may kasalanan si Kuya, gumuho pa rin po ang mundo ko dahil sa nangyari. Sobrang sakit. Hindi ko matanggap na wala na ang Kuya Mark ko. Sa kabila ng pagre-rebelde niya sa aming pamilya kahit kailan, ay hindi siya nagkulang sa akin bilang isang kapatid. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya nung nabubuhay pa siya. Sir Jupiter, sa mismong burol po ni Kuya, isang nakakatakot na pangyayari na naman ang naranasan ko. Nakatingin po ako noon sa kabaong ni Kuya nang bigla kong naramdamang may kumakalapit sa likod ko. Nang lumingon ako ay wala naman akong nakita sa likod ko. Lahat ng tao sa punerarya ay nag-uusap at may kanya-kanyang ginagawa. Dumako ang paningin ko sa may pintuan at naglaki ang mga mata ko sa aking nakita. Nakatayo doon ang multo ng batang lalaki. Nakangisi siya, nakakapanghilakbot pa rin ang itsura. May dalang mga parol at kumakaway sa akin. Imbis na sumigaw ay natulala na lang po ako. Ilang sandali lang ay bigla na lang siyang naglaho na para bang tinangay ng hangin. Mula po nung nawala si Kuya ay natigil na rin ang mga pagpaparamdam ng batang multo sa amin. Para bang gusto lang talaga niyang makamit ang hustisya sa kanyang pagkamatay. Masasabi kong bumalik sa normal ang buhay namin, but not totally. Ramdam na ramdam po kasi namin ang lungkot dahil sa pagkawala ni Kuya Mark. Sa awa ng Diyos ay unti-unti naman kaming nakabangon. Tanggap na naming wala na si Kuya. Pero masakit pa rin at hanggang ngayon ay namimiss ko pa rin siya. Kung nasaan man siya ngayon, sana ay payapa na siya at sana'y napatawad siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan.
Kahit na bumabalik ang sakit tuwing Disyembre, pinipilit ko pa rin pong maging masaya tuwing sasapit na ang Pasko. Sa kabila kasi ng mga nangyari sa nakaraan, naniniwala pa rin ako na special ang okasyon na ito at dapat na i-celebrate ng bawat pamilya. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa pakikinig at Merry Christmas po sa ating lahat. At ngayon, eto na naman po ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout going out to Mary Jean Monteclaro, Norman De Ocampo, Anford de los Reyes, Eugene Cadag, Shani Chris Florencio, Jazz Carter, Grace Duenas, Jen Marcelo, Sheila May Vista at kay Marco. Ngayon naman, basahin natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Kuriza Mina Senpai at Nel Atienza. Sabi ni Kuriza Mina Senpai, avid listener here, halos po lahat ng mga YouTube accounts ko puro nakasubscribe sa SB, KT at SP. Isama mo na rin ang TTMS. Nakakakalma araw-araw naming pinakikinggan ng partner ko na si Romel. Napapaload kami every weekend para makapakinig sa probinsya ng Tolosa. Mina po ito ng Tacloban City. Napakagaling, natural na natural ang voice-over mo, Kuya Jupiter. Damo nga salamat, Mina. Regards sa mga taga-Tolosa. Maupay nga Pasko, iyo nga tanan nila. Sabi naman ni Nel Atienza, Good morning, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng YouTube channel ng Sitio Bangungot. Thank you po, sir, sa isa na namang true story na binahagi ng isang sender. Ang ganda po talaga ng boses niyo. Thank you. Di nakakasawa makinig sa inyo. Ingat po lagi and God bless po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po at huwag pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takipsilim at Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Merry Christmas at marami pong salamat sa inyong lahat. Gumagalaw na Belen, mahal naming tagapakinig. Welcome ulit sa Sitio Bangungot, ang channel na maghahatid sa inyo ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga taong nagpapadala sa atin ng iba't ibang kwentong kababalaghan. Christmas season na naman, mga kasityo. Pero tila wala pa rin talagang pinipiling oras at panahon ang mga kababalaghang nangyayari sa mundo. Kaya naman ngayon ay itatampok natin ang kwento ng ating letter sender na tawagin na lang daw natin bilang Pablo. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang kanyang kwento. Isa na naman pong maligayang panahon ng Kapaskuhan para sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa isa sa pinakapaborito kong horror channel sa YouTube, ang Sitio Bangungot. Tawagin niyo na lang po sana ako bilang Pablo. Hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong 33 years old na factory worker dito sa Korea. Pero ako po ay talagang tubong Lucena City, Quezon Province. Ang totoo po niyan, matagal ko na talagang gustong ibahagi sa inyo ang kwento kong ito, Sir Jupiter. Kaya lang ay naisipan kong itaon na lang talaga ang pagpapadala nito sa Christmas season
Simple lang po ang kwentong ito. Hindi siguro ito gaanong nakakatakot para sa iba, pero gusto ko pa rin pong ibahagi ito sa inyo. Magpapasko rin po kasi nang mangyari ang karanasan naming ito ng mga kababata at kaklase ko noon na sina Ponce at Tupe. Nasa ika-6 na baitang pa lang kami noon sa elementarya. Bilang paghahanda ng eskwelahan namin para sa nalalapit na selebrasyon ng Kapaskuhan, ay naisipan nilang magkaroon po ng maliit na pa-contest noon para sa darating naming Christmas party. Pagandahan daw pong gumawa ng Belen. Kahit sino pwedeng sumali, tapos may cash prize pang 3,000 piso para sa mananalo. Dahil doon, naengganyo po kaming sumali ng mga kaibigan ko. Aminado kaming nasilaw kami doon sa cash prize, Sir Jupiter. Kaya total naman at mahilig po kaming gumawa noon ng kung ano-anong laruan, ay naisip naming subukang gumawa na lang din ng Belen. Kahit na wala pa kaming ideya noon kung saan kami kukuha ng materyales na gagamitin namin sa paggawa. Wala naman kasing mawawala, hindi ba? Kaya't hayon at agad na kaming nagpalista bilang mga opisyal na contestants sa nasabing paligsahan. Napagkasunduan po naming tatlo ni Ponce at Tupe na sa eskwelahan na lang gawin yung Belen. Wala kasi kaming ibang pupwestuhan noon. Ayaw kasi ni nanay na nagdadala ako ng mga kabarkada sa bahay. Medyo nasanay na kasi siyang puro kalokohan lang ginagawa ko sa tuwing magsasama ako ng kaibigan sa amin. Maloko po kasi ako nung bata eh. Kina Tupi naman, hindi rin pwede dahil masikip. Habang sina Ponce ay malayo na sa amin ang tirahan dahil nakatira sila malapit sa isang sementeryo sa bayan namin. Nakiusap na lang po kami dun sa nagbabantay ng eskwelahan namin na dun kami sa loob gagawa ng Belen tuwing uwian. At pumayag naman po siya sa kondisyong hanggang eksaktong 6:00 lang kami ng gabi doon. Hinati-hati na namin ang trabaho sa paggawa. Una sa pagdadala pa lang ng mga materyales na gagamitin. Nagpresenta na akong magdala noon ng kahoy at dayami dahil marami kaming ganun sa bahay. Karpintero kasi yung lolo kong malakas-lakas pa naman ng mga panahong yun, Sir Jupiter. Si Tupi naman ang nagpresentang magdala ng ilaw na debaterya at barnis na magpapaganda sa gagawin namin dahil saktong nagtatrabaho sa hardware ang tatay niya. Habang si Ponce naman na raw ho ang bahala sa kasuotan ng mga karakter na kakailanganin namin sa paggawa ng Belen. Sastre kasi ang nanay ni Ponce. Mabuti na lang talaga, Sir Jupiter, at kaming tatlo ng mga kabarkada kong yun, pare-pareho kaming magaling at mahilig sa arts. Isa talaga yun sa dahilan kaya kami naging magkakabarkada noon. Panlaban ako noon sa mga drawing contests ng eskwelahan namin. Si Ponce naman magaling magpinta, habang si Tupe ay hilig ang pag-ukit sa mga bato at kahoy. Malakas talaga ang kumpiyansa naming tatlo na mananalo kami dahil na nga rin po sa tagalay naming mga talento noon. Bawat araw na dumaraan, talagang natutuwa kami sa progress ng proyekto namin. Napakabilis namin gumawa tapos talagang ang ganda-ganda ng disenyo ng Belen namin. Kuhang-kuha ni Tupe ang hitsura ng mga inuit kong karakter gamit ang papel at lapis. Nagawa niyang gawing napakagandang mga tauhan ang noon ay simpleng kahoy lang
na hanggang bewang ang taas. Kahit po ang mukha ni Birheng Maria at ang asawa nitong si Jose, kuhang-kuha niya sa pag-ukit. At ganun din ang Batang Jesus, pati na rin ang 3 haring mago. Bawat detalye talagang napakaganda nun, kaya kahit ngayon ay sariwang-sariwa pa rin yun sa alaala ko. Nagpatulong din kasi ng pag-ukit si Tupe dun sa tatay niya, kaya ang bilis-bilis niyang natapos yung parte niya. Bukod pa sa pati ako ay tumutulong din sa pagdedetalye noon. Samantala, siguro makalipas lang ho ang 2 linggo. Natapos na rin ni na Ponce at nung nanay niya yung mga tinahi nilang damit ng mga tauhan namin para sa bilen. Nang makita ko ang mga itsura nun, Sir Jupiter, napangangapa ako dahil sobrang ganda talaga. Kung uso na nga lang talaga ang pagkuha noon ng litrato, maipapakita ko sana yun sa inyo ngayon para kayo na mismo ang humanga sa naging gawa namin noon. Grabe, Ponce. Ang gaganda ng mga damit nila. Parang mamahalin yung telang ginamit Hindi mga reta-retaso lang. Kulang na lang ho ay idikit ko ang mata ko dun sa mga damit na ginawa ni na Ponce para sa mga tauhan ng Belen. Hindi kasi talaga ako makahuma sa sobrang ganda nun, kaya lang bigla akong tinawanan ni Ponce. Talagang mamahalin yan. Nakuha ko yung mga tela niyan dun sa itinapong mga damit sa loob ng sementeryo yung binabantayan ni Lola Dun sa tapat ng mausoleo ng pagmayaman. Bigla akong napangiwi sa sinagot niya. Sabi ko, bakit dun sila kumuha ng gagamiting tela? Baka kakumultuhin kami ng may-ari nun. Pero ang sagot lang sa akin ni Ponce, hindi raw yun mangyayari. Huwag daw akong duwag. Kaya hinayaan ko na lang din, total, maganda naman talaga ang kinalabasan ng proyekto namin. Kaunti na lang talaga at matatapos na namin yun. Kaya lang, nung mga sumunod na araw, dun na po nagsimulang magkaroon ng mga weird na pangyayari sa aming Belen. Sinong nanggulo ng ayos ko rito? Bakit ganito ang itsura nito? Grabe ang naging reaksyon ko nung una kong makita yung Belen namin ng sumunod na araw, Sir Jupiter. Gulo-gulo yung mga tau-tauhan namin doon. Yung ginawa naming figura ng Batang Jesus nakapatong na doon sa ibabaw ng kambing. Si Birheng Maria naman nakataob na, habang yung 3 haring mago nakahiga na sa ibabaw ng mga dayami. Doon naman namin yun itinago sa likuran ng classroom namin at ibinili namin kay Mang Isko, yung tagalinis at caretaker sa eskwelahan namin na bantayan yun at huwag sanang ipagagalaw sa iba. Nilagyan pa nga ho niya ng plaka yung gate sa bandang yun kaya nagtaka talaga kami kung paano napakialaman yun. Pagkatapos naming ayusin yung Belen nung gabing yun bago kami umuwi, inabukasan, pagpasok namin, ganun na naman ulit ang itsura nito. Gulo-gulo. Nakataob yung mga tauhan. Yung iba, nasa lapag na. Pero wala talaga kaming maisip kung papaano nagagawang pumasok ng kung sino man dun sa likod ng room namin dahil meron ngang gate doon. Ang ginawa namin, nakiusap na lang kami kay Mang Isko na dun na lang muna itago yung Belen sa may barracks na tinutulugan niya sa dulong bahagi ng eskwela namin. Pero nung pumasok kami kinabukasan, gulat na gulat kami dahil ganun pa rin po ang inabutan naming hitsura ng Belen.
Dahil doon pinagbintangan pa nga namin si Mang Isko. Sabi namin baka siya lang yung sumasabotahe doon sa Belen namin. Kaya lang pinagalitan niya lang kami. Ano naman daw kaya ang dahilan niya kung sisirain niya yun? Dahil doon, Sir Jupiter, napagkasunduan naming tatlong magkakaibigan na magpagabi na lang ng uwi mamaya. Balak naming abangan kung sino ba yung nanggugulo doon sa ginawa naming Belen. Dahil bawal na kaming magpaabot ng gabi sa eskwelahan noon, ang ginawa na lang namin ni Ponce at Tupi ay nagpanggap kaming umuwi na. Pero nung nakita naming nagsimula ng bumalik sa Mang Isko dun sa barracks niya, nag-over the bakod ulit kami pabalik sa loob at doon namin inabangan ng maigi kung sino ba ang lalapit sa Belen para guluhin ito. Nagtago kami sa likod ng isang malaking punong akasya at doon kami nag-abang sa loob din po ng halos mag-iisang oras. Hanggang sa... Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Maya-maya, Sir Jupiter, ganun na lang ang panginginig ni Ponce nang sa kalagitnaan ng pag-aabang namin, bigla na lang po kaming may aninag na figurang unti-unting nabuo doon mismo sa tabi ng Belen, Sir Jupiter. Nung una, malabo pa siya. Hanggang sa unti-unti po ay lumilinaw ang pagtingin namin dun sa imahen. Pare-pareho kaming nanigas ni Ponce at Tupe. Nang maya-maya po ay nakita na namin ng mas malinaw yung batang naglalaro sa Belen. Isang batang multo, Sir Jupiter, na mukhang deformed yung hitsura ng katawan. May malaking bukol sa likod niya at medyo nakausli yung kanang balakang. Nakalikurin po ang kanyang mga paa tapos tawa siya ng tawa habang pinaglalaroan niya yung proyekto namin. Doon, hindi na kami nakapag-isip pa. Bigla na lang ho kaming nagtakbuhan palabas ng eskwelahan. Halos magtulakan pa nga kami sa bakod muntik pang madapa si Ponce. Hindi ko makakalimutan yun dahil halos hindi po ako nakatulog nung gabi. Buong magdamag akong dilat, Sir Jupiter. Daig ko pa ang adik. Hindi ko naman masabi kina nanay yung nangyari dahil alam kong lalo lang akong mapapagalitan. Pumasok pa rin ho kami kinabukasan. Mugto pa nga ho ang mata ni Ponce dahil pinalo raw siya ng nanay niya matapos niyang ikwento yung kababalaghang naranasan namin nung nagdaang gabi. Kahit pala ito, hindi rin alam na sa sementeryo galing yung mga retasong tinahin niya. Kaya raw pala pati siya nakakaramdam din ng kakaiba habang nagtatahi siya noon. Yun pala, Sir Jupiter. Merong kalilibing lang na batang babae dun sa musuleyong sinasabi ni Ponce sa amin. Anak mayaman yun, kaya lang po pagkapanganak pa lang sa kanya, may depekto na talaga sa katawan niya. Hanggang sa nung mga bandang nasa 3 taong gulang na ito, hindi na kinaya ng katawan niya yung mga komplikasyon at binawian na siya ng buhay. Sobrang depressed daw po noon ang nanay nung bata kaya lahat ng damit ng anak niya ipinadala niya dun sa may musuleo para sana isama sa libingan nito. Yun nga lang, kinuha yun ni Ponce at ginawang costume ng mga tauhan sa Belen namin.
Pagpasok namin sa eskwela ng araw ng Christmas party namin ay pare-pareho kaming walang tulog, Sir Jupiter. Tapos naabutan na lang namin yung Belen na nakadisplay na dun sa may stage at handa na para sa magaganap na contest mamaya. Nang mga sandaling yun ho ay wala na talaga kaming kagana-ganang manalo dun sa contest na yun dahil nga ayaw naming lapitan yung Belen namin. Kaya lang ho wala naman kaming choice. Nagkataon pang kami talaga ang nakakuha ng grand prize, Sir Jupiter. Kaya napilitan kaming umakyat ng stage at ipakita sa mga kaeskwela namin yung gawa namin. Pagkatapos po noon, nilapitan kami ng principal ng school. Sinabi niya sa amin na kung pwede raw ay kanya na lang yung Belen at iuuwi niya sa bahay niya para gawing display. Wala nang dalawa pang salita, Sir Jupiter. Pumayag agad kaming magkakaibigan. Wala rin naman kasing ni isa sa amin ang gustong mag-uwi nun eh. Di alam ng principal namin, tuwang-tuwa kaming kinuha niya yun. Lumipas na ang Christmas vacation, Sir Jupiter. Balik eskwelahan na ulit kami. Nang mga panahong yun, ay halos nakalimutan na ho namin ang tungkol dun sa Belen dahil 2 linggo rin yata kaming walang pasok noon. Kaya lang ho, pagbalik pa lang namin sa eskwela, ipinatawag na agad kami ng principal ng school namin. May itatanong daw siya sa amin tungkol dun sa Belen. Sabihin niyo, kayo ba talaga ang gumawa ng Belen? Seryoso ang mukha ng principal namin nang tanungin niya kami. Inamin naman naming nagpatulong kami sa mga magulang namin para mabuo yun. Pero tinanong niya ulit kami kung nagsasabi raw ba kami ng totoo. Baka raw kasi kinuha lang daw namin yun sa kung saan. Siyempre pinanindigan namin sa amin yun. Saksi pa nga kako si Mang Isko sa pagbuo namin ng Belen dahil dun namin yun ginawa sa eskwela. Eh bakit ganun? Bakit simula lang iuwi ko yung Belen na yun biglang nagkaganon ang apo ko? Halos maiyak na ang principal namin sa sumunod niyang sinabi, Sir Jupiter. Ikinwento niya sa amin na nung mismong araw daw na inuwi niya yung Belen, ay doon na rin nagsimulang magkaroon ng imaginary friend ang apo niyang 6 na taong gulang na. Lagi na raw itong nakikitang naglalaro sa tabi ng Belen. May kinakausap. Kung minsan naman daw, nakikita pa nila itong lumulutang sa ere at nagsasalita gamit ang ibang boses. Minsan naman daw po, Sir Jupiter, biglang umuuha yung bata. Umiiyak na akala mo sanggol. Para daw pong sinasapian yung apo ng principal namin. Pero ang talagang mas nagpakilabot sa kanila ay nang makita niya isang beses na para na raw pong nade-deform ang katawan ng apo niya. Katulad ng katawan ng multong nakita naming magbabarkada noon, Sir Jupiter. Para nga hong nagtayuan noon ang lahat ng mga hibla ng balahibo ko sa katawan. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Parang sa tinginan pa lang namin ay nagkasundo na kaming sabihin na lang kay Ma'am yung totoo tungkol sa batang nagmumulto sa Belen. At kung bakit para bang nakadikit na doon ang kaluluwa nito. Sinabi namin sa kanya na yung retasong ginamit namin sa mga damit ng tauhan galing sa sementeryo. Akala kasi ni Ponce,
itinapon na yon kaya kinuha niya. At yun ang siyang ipinatahi niya sa nanay niya. Kulang na lang po ay mahimatay ang principal namin nang sa wakas ay malaman niya ang itinatago naming sikreto tungkol dun sa Belen na yon. Pinagalitan niya pa kami. Sabi niya hindi raw kami basta-basta dapat nakikialam ng mga gamit na galing lang sa kung saan-saan dahil hindi naman daw namin alam kung ano ang history na nakadikit dito. Pati raw tuloy ang apo niya nadamay. Inutusan na lang niya kaming itapon yung Belen. O di ho kaya sunugin daw namin. Pero sinubukan na namin gawin lahat yun, Sir Jupiter. Hindi pa rin namin nagawang sirain yun. Ipinaanod na nga rin po namin yun sa ilog, pero nagising na lang kaming tatlo na nasa tabi na namin ang ilang parte ng Belen, Sir Jupiter. Para bang sinamahan na kaming matulog nung batang nagmumulto sa pamamagitan ng pagdadala niya sa amin ng pira-pirasong bahagi ng Belen. Ako nga nagising akong katabi ko mismo yung figura ni Birheng Maria na ang pwesto ay parang nakatitig pa sa akin. Parang sinadya siyang ipwestong ganun. Nagsabi na kami sa mga magulang namin noon. Kaya nagkasundo-sundo sila na ipabendisyon at padasalan kami sa simbahan pati na rin yung Belen. Kaya lang po hindi pa rin nawala yung multo. Para talagang nakadikit na siya doon bagamat hindi naman po siya nananakit o nanggagambala bukod sa nagpaparamdam at nagpapakita siya sa aming tatlong magkakaibigan. Tinatabihan niya kami sa pagtulog. Minsan parang inaaya niya po kaming makipaglaro sa kanya. Para siyang naghahanap ng kasama. Kaya lalo kaming takot na takot noon. Hanggang sa pinuntahan na ni nanay yung sementeryo, Sir Jupiter. At nakausap nila yung nanay ng batang multo. Grabe daw po ang iyak nito nang malamang nagpaparamdam ang anak niya dahil nalulungkot ito at parang naghahanap ng kasama. Ang sabi po ng nanay, hindi raw kasi talaga sanay yung bata na mag-isa lang siya. Lagi raw po kasi talagang may nakabantay doon simula pa lang nung ipinanganak ito dahil nga po sa kalagayan niya. Wala pa raw po kasing 1 taon buhat nang mawala ito. Sobrang nangungulila pa rin yung nanay ng bata kaya mukhang hindi po talaga magawang umalis ng kaluluwa ng anak niya. Doon na namin naisip ni na Ponce at Tupe na ilagay na lang sa sementeryo yung Belen, Sir Jupiter. Binuo po namin ulit yun sa kabila ng takot namin dahil naawa kami sa kwento ng bata. Dito hindi pa rin talaga nahinto ang pagpaparamdam sa amin ng kaluluwa. Habang gumagawa po talaga kami nakikita mismo namin na may gumagalaw dun sa mga gamit namin. Minsan lumulutang yun. Minsan naman biglang tumatalsik. Pero tiniis po namin yun hanggang sa matapos namin ulit buuin ang Belen. Nating paboritong shoutout portion. Shoutout kay Terry Sack, Anita Mones, Ana Pioquinto, Cristina Belia, Karen Obim, Wences, Leticia Ondayon, Zenzen, Redex at Malu Colanza. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Arlene Bragodabaliermo at Roger De Ocampo. Sabi ni Arlene, good evening po Sir Jupiter, kulang ang araw kapag hindi ko napapakinggan ang mga kwento ninyo. Naging pampatulog ko na po ang inyong mga kwento.
God bless po sa lahat. Sabi naman ni Roger, shout out po sa next video nyo. Lagi po kaming nakikinig habang nagwo-work kami sa restaurant. Libangan na po naming makinig lalo na ng takip silim. More power po sa inyo at God bless. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong link. To Sitio Bangungot. Narito na naman po ang inyong lingkod na si Jupiter Torres upang maghatid sa inyo ng mga kwentong kababalaghang hango mismo mula sa mga totoong taong nagpapadala sa atin ng kanya-kanyang mga tunay na karanasan. Multo, aswang, mga engkanto at iba pa. Siguradong titindig ang inyong mga balahibo sa aming mga istorya. Sa araw na ito, halina't samahan niyo akong balikan ang nangyaring trahedya sa buhay ng ating letter sender for today. Natawagin na lamang daw natin sa pangalang Jacinta. Tungkol sa naging karanasan niyang hindi raw kailanman mawawaglit sa kanyang isipan. Kaya naman huwag na natin itong patagalin pa. Pakinggan na natin ang kanya. Hello po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Sitio Bangungot. Kumusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Jacinta, isang 29 years old na marketing specialist na nakabase po dito lang sa bandang Mandaluyong City. Ang totoo, bago lang po ako dito sa channel nyo. Ipinakilala lang sa akin ito ng isa sa mga staff ko kaya naisip kong makinig na rin sa inyong mga kwento. Hanggang sa eventually po ay naengganyo na rin akong magpadala ng sarili kong karanasan na sa tingin ko po ay bagay na bagay din naman dito sa channel nyo. Ang karanasan pong ito ay masasabi kong malapit na malapit sa puso ko, Sir Jupiter. Tungkol kasi ito sa isa sa mga pinakamamahal kong tao sa buhay ko na talagang tinitingala at iniidolo ko simula pa po nung ako'y paslit pa lang. This happened way back year 1994. 10 years old pa lang ako noon. Nakatira pa kami ng pamilya ko sa isang probinsya sa South Luzon na hindi ko na lang po sana papangalanan pa ng eksakto para na rin po sa sarili kong privacy. Negosyante po noon ang papa ko, Sir Jupiter, habang si mama naman ay isang ulirang ina sa aming dalawang magkapatid. Meron pong pwesto sa town market noon ang papa ko na siyang pangunahing ikinabubuhay ng aming mag-anak ng mga panahong yun. Si Papa Dindo, not his real name, siya na po yata ang pinakamasipag na tatay na nakilala ko sa buong buhay ko, Sir Jupiter. He was every girl's ideal man. Kaya nga po mahal na mahal din siya ni Mama. Guwapo, matangkad, chinito, gentleman at mapagmahal na ama. Yun po ang eksaktong description na natatandaan ko tungkol sa kanya. Hindi naman po siya perfect ha. Meron din naman po akong natatandaang flaws niya. Katulad na lang ng pagiging chain smoker niya noon. Yun nga lang, mas nag-o-overflow pa rin ang magagandang traits ng papa ko para sa akin dahil idol ko nga siya.
Hindi naman kami mayaman noon, pero bata pa lang kami ng kapatid ko ay sinigurado na ni Papa Dindo ang future namin. Insured ang buong pamilya namin, pati na rin po ang iba pa naming properties na lahat po ay nakuha niya sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Masaya ang family namin, Sir Jupiter, kaya siguro hindi maiwasang may mga taong makaramdam ng inggit sa buhay na meron kami noon. It was December of the year 1994. Hindi ko yun malilimutan, Sir Jupiter. Sobrang saya pa po ng pamilya namin noong nag-celebrate kami ng Pasko ng magkakasama. Marami kaming handa. Ang daming putahing nakalagay noon sa mesa naming mahaba dahil marami rin kaming bisita. Binata na po kasi si Kuya noon kaya isinama niya sa amin yung mga barkada niya para na rin makihingi ng aginaldo kina Mama at Papa. Tradisyon na po kasi ng pamilya namin noon ang mamigay ng aginaldo at mga regalo sa mga bumibisita sa amin kapag Pasko. Kahit nga po yung mga kamag-anak naming alam naman naming maraming ginagawa at sinasabing hindi maganda kapag nakatalikod kami, ay wini-welcome pa rin namin sa loob ng aming bahay noon. Sabi kasi ni Papa hindi raw maganda yung nagtatanim kami ng galit sa iba, lalong-lalo na sa mga kamag-anak namin. Sabi niya, hanggat kaya raw ay magpatawad kami sa mga taong nakakagawa sa amin ng kasalanan dahil mas lalo lang daw kaming mahihirapan kung araw-araw naming dala yung galit sa dibdib namin. Napakabait po ng Papa Dindo ko, sobra. At dahil doon, hindi ko akalaing makakaranas pa siya ng kalupitan mula sa iba. Days after Christmas, Sir Jupiter, naghahanda namin kami noon para sa darating na bagong taon. Kahit na holiday, hindi pa rin talaga mapakali si Papa kapag hindi siya nagtatrabaho. Kaya binuksan niya pa rin yung pwesto namin sa palengke para magbenta ng goods na siguradong kakailanganin ng mga tao para sa mga handa nila sa darating na medianoche. Actually, pinipilit nga po namin ni Mama si Papa noon na samahan na lang kaming magstay sa bahay. Pero talagang hindi po kami mananalo sa kanya kapag gusto niyang magtrabaho. Biniro pa nga niya kami noon Dapat masanay na kayong wala ako sa tabi niyo. Paano kapag bigla na lang akong nawala? Hindi po nagustuhan ni Mama ang birong yun ni Papa. Kaya ng araw na yun ay nagkatampuhan sila, Sir Jupiter. Kahit po ako nakaramdam din ng tampo kay Papa. Mabuti na lang at mabilis siyang bumawi dahil kinahapunan ay ipinasyal niya pa kami ni Mama sa mall. Kaya lang pagka-uwi namin sa bahay, nagulat na lang kami nung maabutan namin yung second cousin ng Papa ko, Sir Jupiter, na nakaupo sa labas ng gate namin. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Tito Marson na kilala pong adik sa lugar namin noon. Nasa sasakyan pa lang po kami, Sir Jupiter, sinabihan na kami ni Papa na dumiretso daw agad kami sa loob ng bahay. Mapula na naman kasi ang mga mata noon ni Tito Marson Naninigas pa yung panga niya, kaya maya't maya siya humihigop ng hangin.
Kapag ganun na ang style niya, alam na namin agad na nasa impluensya siya ng ipinagbabawal na gamot. Hinila naman po ako ni Mama papasok ng bahay. Pero ang hindi niya alam ay lumabas ako ulit para makiisyoso sa pag-uusap ni na Papa at Tito Marson. Narinig kong nangungutang po ng pera si Tito Marson kay Papa. Ang sabi niya, kailangan daw nila ng pera ngayon dahil wala man lang daw silang maihanda para sa medianoche. Sabi niya pa nga, babayaran niya raw agad. Pero wala na pong tiwala sa kanya si Papa dahil nga po alam namin gagawin niya talaga ang lahat. Magkaroon lang siya ng panggastos para sa bisyo. Ilang beses niya na kasing ginawa yun Nung huli sabi niya pa nga kay Papa ay nasa ospital daw ang anak niya at kailangang maoperahan kaya nanghihiram siya ng pera. Pinautang naman po tuloy siya ni Papa noon kaya lang kinabukasan din mismo ay nabalitaan naming nahuli siya ng mga pulis na bumibili ng ipinagbabawal na gamot kasama ang isang asset. So this time, hindi na siya pinagbigyan ulit ng Papa ko. Pasensya ka na, Marson, pero hindi kita mapapahiram ngayon ng pera. Meron ako dyan mga groceries na pwedeng ibigay sa'yo para may handa kayo sa medianoche. Sa sinabing yun ni Papa ay mabilis pong napikon si Tito Marson. Mataas na po agad ang boses niya nung sagutin niya ang Papa ko. Huwag na. Salamat na lang sa limos mo. Kala mo kung sino. Tinitigan niya pa po ng masama si Papa noon bago siya naglakad palayo. Napailing na lang tuloy ang Papa ko sa sobrang disappointment. Akala ko naman po magiging okay na dahil pagkatapos nun ay umalis din naman po kaagad si Tito Marson. Kaya lang nung mga bandang 11:00 na po ng gabi, biglang may tumawag kay Papa. Oh, saan ka pupunta? Nagtaka kaming lahat nung bigla na lang po siyang nagbihis at akmang aalis na sana ng bahay kung hindi lang siya tinawag ni Mama. Parang tuliro pa si Papa noon. Sabi niya tumawag daw po kasi yung bantay sa pwesto namin sa palengke. Nasusunog daw po kasi ang palengke noon kaya pupuntahan niya. Sumama na lang po si Kuya para daw po masigurado niyang ligtas na makakauwi si Papa. Alalang-alala kami ni Mama ng gabing yun at ilang oras din kaming nakaabang na makabalik sa wakas sina Papa at Kuya Sir Jupiter. Kaya lang po mag-uumaga na't lahat ay wala pa sila. Kaya naisipan na po namin noong magpunta na sana ni Mama sa palengke para tingnan kung okay lang sila. Kaya lang, narinig ko na pong tumahol yung alaga naming asong pinangalanan pa naming Lucky. Mama, nandyan na po yata si Papa tumatahol na si Lucky. Excited pa akong nagtatakbo palabas, Sir Jupiter, habang may kausap noon si Mama sa telepono. Kaya lang ay bigla akong na-disappoint nang makitang wala namang ibang tao ron bukod sa akin. Tahol lang ng tahol si Lucky dun sa may gate, tulad ng ginagawa niya kapag dumarating si Papa. Hindi ko po alam kung sinong tinatahulan niya doon kaya humakbang pa ako papalapit sa kanya para sana pakalmahin siya. Nang bigla na lang po akong nakaramdam ng malamig na hangin
parang bigla na lang dumampi at humipo sa braso ko. Pagkatapos noon, Sir Jupiter, naamoy ko yung paboritong pabango ni Papa na palagi niyang ginagamit. Sobrang humahalimuyak yun sa paligid. Ako naman po, hanap tuloy ako ng hanap noon kay Papa. Dahil nga iniisip kong nasa malapit lang siya, kaya tumakbo ako palabas ng gate. Lumingalinga na po ako noon kaliwat kanan, pero talagang ni anino ni Papa Dindo ko ay hindi ko makita. Isinisigaw ko na rin ang pangalan nila ni Kuya pero wala pa rin pong sumasagot hanggang sa maya-maya sa di kalayuan, Sir Jupiter. Biglang may nahagip na pamilyar na mukha ang mga mata ko. Si Tito Marson, nagtatago sa likod ng isang itim na kotse. May hawak po siyang sindidong paputok na bigla na lang niyang inihagis papunta sa akin. Sir Jupiter, bigla na lang po yung sumabog sa harap ko. Natatandaan ko ang napakalakas na putok na narinig ko mula doon na halos magpabingi na po sa akin. Naramdaman kong tumulo mula sa tenga ko yung mainit na liquid na nang kapain ko po ay nalaman kong dugo pala. Doon na bumilis ang tibok ng dibdib ko at doon na rin ako nakaramdam ng unti-unting pagkahilo. Pero bago pa po ako bumagsak noon sa kalsada ay naramdaman kong may sumalo sa akin. Papa! Yun po ang huling salitang nasambit ko bago ako tuluyang nawalan ng malay ng mga sandaling yon. Pero sigurado ako, Sir Jupiter, nakita ko talaga si Papa noon. Siya po ang sumalo sa akin. Alam ko yun dahil naaamoy ko yung pabango niya kahit pa nakapikit na ako at hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid. Pagkalipas po ng 4 na araw saka lang ako nagising ulit, Sir Jupiter, na nasa ospital na ako. Si Mama ang bumungad sa akin. Nakahawak po siya sa kamay ko. Nakatitig sa akin gamit ang namumugto niyang mga mata habang may tumutulo pong butil ng mga luha mula doon. Hinanap ko agad sa kanya si Papa noon, Sir Jupiter. Pero lalo lang pong lumakas ang iyak ni Mama. Nang mga panahong yun ay hindi niya po alam kung paano sasabihin sa akin ang masamang balitang nalaman niya lang din po ng araw na dinala ako sa ospital. Sobrang hirap ng mga sumunod na araw. Wala akong kaide-ideya sa mga nangyayari at hindi ko talaga maintindihan noon kung bakit palaging umiiyak si Mama. Kapag tinatanong ko naman siya, hindi siya sumasagot. Niyayakap niya lang ako ng mahigpit. Hanggang sa isang beses, Sir Jupiter, hindi po sinasadyang narinig ko yung pag-uusap ng 2 nurse na nagchichismisan noon sa kwarto ko. Di ba yan yung batang inagisan daw ng paputok nung kamag-anak nila? Yung lalaking sa rin daw pumatay dun sa tatay niya? Bigla po akong napabalikwas noon ng bangon mula sa hospital bed na kinahihigaan ko noon, Sir Jupiter. Sobrang gulat naman nung 2 nurse dahil akala nila
tulog ako. Pero ang totoo, narinig ko talaga lahat ng naging pag-uusap nila. Doon ko po nalaman ang totoong nangyari sa papa ko na halos magpaguho ng mundo ko. Sir Jupiter, wala na po ang papa ko. Nung time na papunta na raw po sila ni Kuya doon sa nasusunod naming pwesto sa palengke, nagulat na lang daw po sila kasi tinambangan sila ni Tito Marson. Kasama ang iba pang kabarkada nito na pare-parehong armado ng mga baril. Tinangka raw po nilang hingian si Papa at Kuya ng pera noon, pero dahil wala nga po silang dalang kahit magkano, dahil nagmamadali silang umalis ng bahay, ay nainis daw po ulit si Tito Marson at isinama sila sa isang tagong warehouse dun sa kabilang probinsya na halos kadikit na lang din po naman ng lugar namin. Doon daw po pinahirapan ni na Tito Marson sina Papa at Kuya, Sir Jupiter. Doon nila binugbog ang kapatid at tatay ko nang walang kalaban-laban habang nakatali pa ang buong katawan sa magkaibang sira-sirang silya. Galit na galit daw po si Tito Marson dahil matagal na itong naiinggit sa papa ko. Na kay Papa na raw po kasi ang lahat. Talino, gandang lalaki, masayang pamilya, at pera. Lahat na raw po ay nakuha nito at wala man lang natira sa kanya na parang kasalanan pa ni Papa na bata pa lang sila ay tamad na siya at maraming pinapasok na kalokohan sa buhay. Dala na rin sa kanyang bisyo. Iyak po ako ng iyak noon, Sir Jupiter, lalo na nang malaman kong pagkatapos daw pong gulpihin at pahirapan ni na Tito Marson sina Papa at Kuya, ay bigla na lang sila nitong dinala sa isang mapunong lugar kung saan nila sinindihan ang kapatid at tatay ko para sunugin sila ng buhay. Sir Jupiter, mabuti na lang daw po at nakatakas si Kuya nang magpanggap siyang nahulog sa isang malapit na ilog at hindi na siya hinabol pa ni na Tito Marson at ng mga kasamahan nito dahil na rin po siguro sa sobrang high nila sa ipinagbabawal na gamot. Humanap na lang daw po si Kuya noon ng tiyempo para makatakbo palayo sa lugar na yon na walang katao-tao. At mula daw doon ay naglakad siya ng langlakad hanggang sa wakas po ay nakakita siya ng masasakyang tricycle. Doon na po dumiretso si Kuya sa pulis. Puno ng sugat ang katawan niya, lapnos ang halos kalahati ng balat. Umiiyak siyang humingi ng tulong sa kanila na iligtas ang papa namin. Pero halos uling na raw po ang halos kalahati ng katawan ni Papa nang abutan nila. Umuusok pa nga raw po ang katawan nito noong abutan ito ng mga pulis, Sir Jupiter. Kaya halos mabaliw din po si Kuya sa tindi ng sinapit nila. Kinasuhan po namin si Tito Marson, Sir Jupiter. Matibay ang ebidensyang hawak namin kaya lang po, umpisa pa lang talaga ay wala na pala siyang balak pang magpahuli ng buhay. Nung time na hinuhuli na po siya ng mga pulis, handa na siyang mamatay noon. Kaya nakipagpalitan na siya ng putok sa mga pulis hanggang sa tamaan na nga po siya ng bala sa mismong kaliwang mata niya. Namatay din po si Tito Marson pagkatapos noon, habang yung tatlo pa po niyang kasama ay sumuko pagkatapos ng nangyari.
Sobrang laki ng naging hirap namin, Sir Jupiter, bago kami ulit muling nakabangon na pamilya. Kinailangan pa po naming manirahan muna sa Canada para lang malimutan namin ang masalimuot na parting ito ng buhay namin. Hindi lang po yun, Sir Jupiter, dahil katakot-takot na gamutan at mental therapy din po ang pinagdaanan namin bago po kahit papaano'y nagawa naming makakontak ulit sa mga kamag-anak namin dito sa Pilipinas. It took us almost 2 decades o 20 taon to move on, Sir Jupiter. Doon na nga po nakapag-asawa ang kuya ko dahil ayaw niya na talagang bumalik dito sa Pilipinas ever again. Ayaw niya na po itong pag-usapan kaya nga po ginawa nila ni Mama ang lahat noon para lang hindi lumabas ang tungkol sa kasong ito ng pamilya namin. Yun din po ang dahilan kung bakit pinilit ni Kuya na burahin ang lahat ng bakas ng trahedyang yon sa katawan niya dahil talagang ayaw niya na itong maalala. Pero ako alam kong nandito talaga sa Pilipinas ang puso ko, Sir Jupiter. Nandito ang mga alaala ni Papa kahit pa kakabit nun, yung trahedyang halos umubos sa pagkatao ko, ay hindi ko pa rin po magagawang itapon yon. Until now, Sir Jupiter, masakit pa rin naman sa akin ang nangyari kay Papa. Pero mas pinipili ko na lang talagang alalahanin ang magagandang nangyari sa amin bago ang trahedyang yon. Alam ko naman po na kung nasaan man si Papa ngayon, ay maayos na ang kalagayan. Alam kong masaya na siya lalo pa't nakita niyang pareho na kaming successful ni Kuya. Although, aaminin ko po, Sir Jupiter, na kahit matagal na rin namang pumanaw si Tito Marson, hindi ko pa rin po siya nagagawang patawarin para sa ginawa niya sa aming lahat. Sa tingin ko kahit po anong gawin kong pilit sa sarili ko, hindi ko talaga magagawang ibigay sa kanya ang kapatawarang iyon. Anyway, salamat po kung sakali mang mapili ninyo ang kwento kong ito, Sir Jupiter. Gusto ko sanang itaon niyo po na Christmas season din ito ay palabas. Parang tribute ko na lang din po ito sa aking Papa Dindo. Papa Dindo, Merry Christmas at miss ka na po namin ni Kuya at ni Mama. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Merry Christmas po sa inyong lahat. At ngayon naman, narito na ang inyong paboritong shoutout portion. Christmas shoutouts going out to Teresa Alimios, Jillian, Dean Maravillo, Mel Christy Calyar, Tricia Sales, Trix Valentine, Jean Galay, Lady Sparrow Taurus, Miss Alaina at kay Lara Givero. Magbasa naman tayo ng mga magagandang komento mula kay Miss Alaina at Pinay Brow. Sabi ni Miss Alaina, hello mga ka-ST, masayang pakikinig dito sa Jeddah. Kahit busy, always pong nakatune in sa inyo. Nakakatanggal po kasi ng stress. God bless po and more